Sir Johnny, pa-help naman po. May ola na nagpunta sa bahay namin. Wala naman po kaming utang. At ang sabi pa, papakulong daw BF ko pag di nakabayad. Wala naman kaming utang. Tas ang sabi pa, 8K daw po yung utang namin na wala naman po kaming utang. Ano po ang gagawin namin? So, bago ang lahat mga ka-Johnny, itong inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp sa pang-utang, usapang ola. So, makikisuyo lang po sa inyo. Sana po kayo po yung mag-subscribe, lalo po sa mga newbies at sa mga legit at loyal subscribers ko po. Marami pong salamat sa support at pagtangkilik dito sa ating channel. At pakihit nyo na po yung thumbs up sign, like, at yung hit nyo na yung notification bell. Pakishare na rin po ang mga videos natin para magkaroon ng mga kaalaman ng ibang mga tao ukol sa mga usapang ola na pinag-uusapan natin dito mga ka-Johnny. So yun, simulan natin, no. Sasabi ko naman na yung tanong at paki-subscribe na rin po yung gagawin kong bagong channel na Reaction TV. Okay, Kuya Johnny, pakita ko na sa inyo. Ayan, Kuya Johnny. Yon, sagutin natin, no. Ano nga ba yung dapat gawin kung sakasakaling ganito? May pumuntang ola raw sa bahay nila, ola agent. And then, ang gulo. At pinipilit na may utang daw sila kahit wala naman. Tapos, yung BF daw niya, ipapakulong daw pag di nakabayad. Ayun ang problema. Ito ha, once na ginawa ng isang ola agent yan, kaya sabi ko sa inyo paulit-ulit ako, tapos nagagalit yung iba dyan, na paulit-ulit daw ako, at wala na raw kakwenta-kwenta yung mga videos na ginagawa ko. Ito mga to, yan, mga ganyang klase ng tanong, kailangan ng kasagutan at payo para sa mga ganyang klase ng sitwasyon. Kaya nga, inuulit-ulit ko pag may pumunta sa inyo, di ba? Pag may pumunta sa inyo, kausapin niyo na maayos. Ngayon, kung may skandalo, kagaya ng ginagawa ng ola agent na ito na sinasabi nung ating nagtanong na kung anong gagawin niya, may nagpunta at sinabi papakulong ang BF niya. Ang tanong nga kasi, kung wala naman po talaga kayong utang doon sa ola na sinasabi nyo o doon sa agent na nagpunta dyan at sinasabi nila may utang daw kayo kahit wala naman, sana po ginawa nyo na po agad ng complaint sa barangay ninyo, tumawag kayo ng barangay o kaya ng pulis. Kasi kung ganyan na pinipilit nila kayo na magbayad kahit wala kayong utang o kahit wala kayong load sa ola na yan, panghaharas na po yan, lugar po ninyo yan. Papakulong kayo saan? Sa utang? Unang-una sablay yun dahil walang nakukulong sa utang, maliban na lamang kung may halong pagloloko o panlilinlang kagaya na paggamit ng peking ID o dokumento sa pag-a-apply nyo sa mga lending companies. Lilinawin ko lang ha, sana po ginawa nun yan nung nangyari yan is pinicturan nyo or binidyohan nyo yung mga sinabi niya. Pwede naman yun katibayan na kayo ay hinaharas ng ola agent na yan at sinisingil kayo sa halagang 8,000 tapos wala kayong utang. Patunayan nyo na wala talaga kayong loan dyan sa sinasabi nyo ola nga, sinabi ko uulit ko, tapos pakita nyo o hiningan nyo dapat ng statement of account o transaction history yung agent na yan, para kung sakasakali kinukulit ka at wala naman siyang katibayan na kayo may utang, pwede nyo nang idiretso yan sa pulis dahil alarming scandal na rin po yan kasi tinatakot kayo papakulong, di ba? Yan yung mga estado, mga sitwasyon na mga ginagawa ng iba na kung totoo man yan, may karapatan kayo, lugar nyo yan. Kayo nga yung masalaman, kung totoo sa akin gawin yan, sa akin, umatik yan. Diretso ko yan sa barangay. Pag hindi siya sumama, picturean ko, kukuha ko siya ng video, papakita ko sa kung alam niyo yung ola na yan, sinabi niya kung ano man yung ola pinanghahawakan niya, ididiretso niya sa SEC. Tapos pakita niya ginagawa ng agent na yan. File niyo ng formal complaint sa SEC. Tignan ko lang kung hindi umihi yan sa pantalon. Tapos kasuhan niyo nga ng alarming scandal. Tapos naniningil dahil may utang daw kayong kahit wala. Ibig sabihin, extortion. Diba? Bigat na kaso na rin yan. Pangungutong yan. Pang nangunguha sa inyo, kung may scammer, di pwede nyong i-apply for criminal case na yan. Sure ball yan pagka ganyan ginagawa sa inyo. Tandaan nyo kaya nga sinasabi ko sa inyo, kahit nagpaulit-ulit ako rito para sa mga ola victims na ito na baguhan at hindi alam yung mga gagawin. Kaya nga binibigyan ko kayo ng payo. At kung yung iba nag-move on na at okay na mga buhay nila, di na nila ako kailangan sa buhay nila dahil nakalagpas na sila sa sitwasyon na masalimuot, wag na kayo magalit sa akin dahil marami pa rin mga beginner na mga ola like ito, kailangan talaga ng tulong ito. Hindi pa siya nagre-reply Sabi ko mag-message siya sa akin sa FB account ko para kung meron siya makakuha mga picture doon man lang para mapailan ng kaso yung tao na yon at yung company ng ola na yan. Ilapit niya na sa PNP, anti-cybercrime or sa
kung saang presinto siya malapit, hindi lang sa anti-cybercrime kasi ano yan, physical yan eh. Pumunta ng gulo, nag-ingay, nag-alarm scandal, di ba? Yun nga, pwede maraming ikaso sa kanya, tapos hindi pa mapapatunayan na may utang. Di pangungutong yun o scam, mas mabigat na yun. Kasi imbis na kasuhan ka ng estapa o ipapakulong yung BF mo na wala namang kinalaman dyan sa utang nyo, talotang pananakot, panghaharas yan. Bakit? Ano ba kinalaman ng BF mo sa utang mo kung sabihin natin guarantor? Kahit naman yung guarantor, hindi naman makukulong yan kung sa usapang utang lang, alam ko Yan sana nasagot ko na maayos at nabigyan kayo ng advice kung sakasakali nagkaroon kayo ng mga ganitong klase ng sitwasyon sa inyo. Tandaan nyo, pag pumunta, kuha ninyo yung ID. Alamin nyo ang tunay na pangalan yan, kung anong klaseng lending company yan. Tapos, kailangan pag nagpunta dyan, hingiin nyo yung statement of accounts. Yung utang ninyo ba? Kung magkano ba talaga at kung paano dapat yung pag-uusapan, kung paano nyo masasettle yan, kung pwede bang i-installment muna ulit dahil kung malaki-laki na yan, mahirapan talaga kayo o kaya nyo bayaran yung principal amount na lang. At least meron kayong katibayan na nakausap nyo yung agent mismo at kaya kayo na mag-usap nung mismo nakausap nyo sa bahay kapag nagpunta dyan. Mas maganda po yun. Pero yung ganito sitwasyon, diretso sa banga, pasok sa banga yun sa akin kung sa akin nangyari yan, ganyan. Kaya payo ko sa inyo, ma'am, sana na videohan nyo yung tao na picturean nyo yung tao na yan, ireklamo nyo sa SEC yung kumpanya niya at kung ano man ang pangalan ng agent na yan, isampahan nyo ng kasong alarming scandal at extortion kung wala naman talaga kayong utang sa kanila. Yun po, disclaimer, hindi po ako attorney. Ito ay base po sa mga natutunan ko doon sa mga attorney na kausap natin sa PNP tsaka doon sa ibang mga attorney na pinapanood natin para magkaroon tayo ng kahit basic knowledge sa law. So yung mga ka-Johnny, ito yung lingkod ka, Johnny ng Johnny Tor TV at ito ang Johnny Depp sa Pangutang Usapang Ola.